Alam mo ba kung bakit tinawag na Tronquitos si Tronquitos? Well, magugulat ka sa sagot. Kamakailan, nagsimula na siyang kamuhian dahil sa ilang ginagawa niya sa Adventure Time. Sa pagkakaalala ko, isa siyang mabait na matandang babae na nagluluto ng apple pie, hindi isang babaeng kung sino-sino na lang ang nilalandi. Ay! Tronquitos, isa ba siyang aswang? Tama yan, mga bata. Kahit mukhang inosente at mahina siya, ang elepanteng ito ay mas tuso pa sa isang mga agaw ng asawa. Dahil dito, naisip kong ipaalala na nagkaroon tayo ng Bonnie Blue sa oras ng pakikipagsapalaran na hindi natin napansin. Sa tingin ko, dun kumuha ng inspirasyon si Bonnie. At nagsisimula ang lahat sa episode 4 ng unang season. Ang daming magagandang alaala. Sinigurado nilang ipakilala sa atin si Tronquitos na parang ating mahal na lola. Isang matandang babae na nagluluto ng pie, nakatira sa isang napakagandang bahay, pati na rin may taniman ng mansanas, pero ito ay pawang palabas lang pala. Nakita namin siyang inosente, nagluluto ng pie, nakikipag-usap kina Finn at Jake na parang mga apo niya. Pero ang hindi namin alam ay iniisip pala niyang akitin si Finn. Uy! Bago niyo ako husgahan, hayaan niyo munang tapusin ko ang kwento. Ang mahalaga dito ay sa mga panahong ito ng serye, si Finn ay mga 12 anyos pa lang. At si Tronquitos ay itinuturing ng isang matanda. Ako, tinatanti ako ng mga 60 o 70 taong gulang siya sa edad ng tao. Hindi ko alam anong edad para sa mutated na elepante. Tinatanti ako lang dahil mukhang luma na siya. Kasi simula pa lang, may mga palatandaan na talagang may topak na siya. Minsan parang isa lang siyang normal na ale. Pero sa ibang pagkakataon, sobrang sira na talaga siya. Ito ang unang dahilan kung bakit siya naging dalagang hinahangaan ng maraming lalaki. May langaw na dumapos sa kanyang pie at agad niya itong itinapon sa basurahan. Sobra naman yon, pare. Sobra naman, pero hindi dyan nagtatapos ang lahat. Hindi, mas lalala pa yan mamaya. Di naman nagsisinungaling si Tronquitos, totoo naman! Si Tronquitos ay nag-e-exaggerate para samantalahin ang mga inosente. Walang duda naglakas loob ang ginang na ito. Mga telenovela sa Channel 2, mga kaso ng tunay na buhay, at ang Rosas ni Guadalupe na parang marathon. Para marating ang antas ng drama na meron siya. Para saan pa niya gagamitin ang dramang ito? Anak, naalala niyo ba yung sinabi ko tungkol kay Pin? Ang talagang nagpatunay na nahuhulog na si Tronquitos kay Pin ay nung nagpunta sina Pin at Jake para hanapin ang kristal na mansanas. Habang nasa misyon na yon, abalang-abala si Pin, sinusubukan niyang hindi mamatay. Pero naisipan ni Tronquitos na magsayaw ng mapang-akit para sa halimaw na may maraming ulo na gawa sa hiyas gamit ang kanyang mga pambabaeng alindog. Kailangan kong akitin ang halimaw na yon gamit ang aking alindog. Anong klaseng tulong kay Pin yon para ilihis ang atensyon ng halimaw? Sa tingin ko, hindi naman talaga kay Pin sumasayaw si Tronquitos kundi sa iba. Bukod pa doon, para makatakas kay Jake, hinalikan pa niya ito na parang batang high school na nagpapatawa lang. Isipin nyo, sa ilang minuto lang, si Tronquitos ay nakipaglandian na sa kalahati ng gubat. Well, kay Jake lang sa halimaw at medyo kay Pin. Ako ang pinaka-sexing adventurera sa buong mundo. Oo, mami. Siyempre, galit si Finn, ang mandirigma, kay Tronquitos dahil sa panliligaw niya. Ay, naglalandi talaga, pero naglalandi talaga. Ginamit ni Tronquitos ang alam niya sa telenovela, pero matapos ang kunting drama ni Finn, siya na rin ang humingi ng tawad. Tronquitos, sinamantala ang pagkakataon para humingi ng halik sa pisngi. Tatanggapin ko ang sorry mo kung papayagan mo akong halikan ng pisngi mo. Ibig sabihin, hindi pa marunong maglinis ng maayos si Finn sa banyo at si Tronquitos ay agad naghahanap ng kolaheno. Diyos ko, hindi pa sapat na tinukso niya si Jake pati yung halimaw at ngayon si Finn naman. Pagkatapos ng lahat ng palabas na to, si Tronquitos ay kinagat ang kristal na mansanas at pumunta sa dimensyon ng kristal. Wow, malaya na tayo! Ay, hindi. Ang mga pakikipagsapalaran ni Tronquitos, ang lahat ay akin, ay magpapatuloy sa episode na may kapangyarihan ang mga kristal. Sa episode na ito, sinabi nilang kahit nasa ibang dimensyon na siya, gusto pa rin niyang kainin lahat mula kay Finn. Nagpadala siya ng kristal at halik sa bahay ni na Finn at Jake at inutusan ng gwardya na dukutin si Finn. Bakit? Hayaan nating si Troncos na mismo ang magsabi sa inyo? Ikaw ang gusto ko, Finn, para gawing aking sexing hari. Ay grabe!
Ibang level na to ni si Finn mismo, hindi alam kung ano ang isasagot. Matapos sipain ni Jake si Tronquitos sa tiyan para mailuwa ang mansanas, hindi tumitigil si Tronquitos sa paglalakwatsa na parang may inihaw na karne. Nilalandi-landi niya si Finn habang sinasabi niya na sa buong panahon na nasa dimension siya ng kristal, sobrang na-miss niya ito at palagi siyang iniisip. At sa sobrang tagal siya lang ang naiisip ko. Ikaw, at gusto ko lang sabihin sa'yo, ang cute mo at mahal kita. Ano? Mga kaibigan, may mga gwardya si Tronquitos sa dimensyong iyon na in love sa kanya pero pinili pa rin niyang sirain sila para lang kay Finn. Santo Papa, ano kayang iniisip niya tungkol kay Finn? Ayoko na talagang malaman, lalo na't nakita ko kung gaano siya ka-flirty sa ending. Sa kabutihang palad para sa batang 12 anyos, ito na ang huling episode na sobrang palakaibigan siya kay Finn. Hindi siya pinagbigyan ni Finn kaya naghahanap siya ng iba na magbibigay ng gusto niya. Ang sunod niyang biktima ay si Ginoong Baboy. Ang astig kasi pareho silang sira ang ulo at punong-puno ng malalaswang iniisip. Agad silang nagkainlaban at hindi na nagdalawang isip. Agad-agad silang naglalampungan sa harap ng lahat ng tao na nasa paligid nila. Hindi dyan pinapalaki ang mga troso. Sanay na si Tronquitos sa lahat ng ito. Mukhang palagi siyang naghahalikan at naglalambingan kasama si Ginoong Baboy. Kinailangan silang paghiwalayin dahil sa kalikuan. Ngunit kalaunan nagpakasal sila. Dahil ulit sa kalikuan, nauwi silang dalawa sa kulungan. At parang ito na ang masayang katapusan ni Tronquitos at sa wakas ay napakalma na ang kanyang palaka. Hindi pa natin alam ang tungkol sa kanyang nakaraan. At ang nakaraan na ito ay hindi natin pwedeng basta iwanan na lang sa nakaraan. Simula bata pa si Tronquitos, nililigawan na niya ang doktor na nagpaanak sa kanya. Sa episode na Anillo de Fuego, ibinunyag lahat ng kalokohan na ginagawa ni Tronquitos bago pa siya tumanda. Pero para malaman natin ito, kailangan niyang magsinungaling kay Ginoong Puerquito. Isa sa daan-daan niyang dating asawa ang tumawag sa kanya para magtagpo ng palihim. Tandaan mo, ito lang ang pagkakataong nakita nating ginagawa ni Tronquitos ito. Di natin alam kung ilang beses niya na itong ginawa kay Ginoong Cerdito. Nang magkita si Tronquitos at ang manliligaw niyang si Randy, layunin ni Randy na bawiin ang singsing ng kasal na ibinigay niya kay Tronquitos noong bata pa sila. Dahil ikakasal na siya sa bago niyang nobya, pero si Tronquitos, kahit kasal na siya kay Ginoong Cerdito, pumayag pa rin siya. Pwede ba kitang maging lihim na pag-ibig? Sige, bakit hindi? Utusan mo ako, Hari. Anong nangyari dito? At ito ay tuktok pa lang ng yelo, mga bata. Tronquitos, sanay ka na talagang mas kasal pa kaysa sa nanay ni Bambi. Pinag-usapan nila ang nakaraan ni Tronquitos at kung paano siya matapos ikasal kay Randy. Nainip lang siya dahil masyadong simp at beta si Randy, kaya nagpasya siyang iwan ito isang araw bago ang kanilang honeymoon. Bakit di mo pinanood mga video ni T-Mac, Randy? Mula rito, nakikita kong wala kang alpha na tindig at isa kang simp. Si Tronquitos ay lumangoy hanggang sa kung paano man ay naging kapitana ng isang barko at... Ano yun? Tama yan, mga bata. Ito ang uniforme ng maliit na asul na pahina ni Tronquitos. Hindi ba siya pwedeng bigyan ng sombrero, coat o kahit anong gamit na mukhang pirata? Ayon sa teorya ko, niligawan niya ang kapitan ng barko at nakuha niya ang barko pati ang tripulante. Pero sa totoo lang, ang kapal ng mukha niya na utusan ang katulong na ipakita ang puwet niya sa harap ng pinakamalaking liwanag para hindi mawala ang inspirasyon niya. Diyos ko, huwag mong ipasok ang ilong mo kung saan hindi dapat, Tronquitos. Ilang sandali lang pagkatapos, nakilala niya ang susunod niyang manliligaw na siyempre magnanakaw ng puso at iba pang bagay ni Tronquitos. Kaya sa sobrang pagmamadali, ngayong gabi ring iyon ay nagpakasal sila at nagsimulang maghilik ng palaka. Ganun kakapal ang mukha ni Tronquitos, ha? Pagkatapos, natuklasan niya na lahat ng ito ay isang patibong para iwanan ang kanyang tripulante at para manakaw ang kanyang barko. Tumakas siya mula sa bagong asawa at napatay ang buong tripulante niya. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento, mga kaibigan. Pagkatapos nun, naging isang tunay siyang negosyante at mapapansin natin na isa lang ang totoong mata niya dahil ang isa ay peking mata lang. Ayan ka, Tronquitos, dahil sa pagiging malikot ang mata mo
Bukod pa dyan, may sekretaryo siyang cute at chubby na siyang nagpapakilig kay Tronquitos at sa huli, nagpakasal din sila. Si Tronquitos walang pinapalampas, kahit naka-diaper, prehistoriko o foca ka, binibigyan ka pa rin niya ng pagkakataon. At sa huli naboringan na rin siya. Umalis siya para gumawa na naman ng kalokohan sa loob ng hindi malamang bilang ng taon at kung ilang tao pa. Bago siya iwan, sinabi ni Tronquitos na hindi na siya muling magsusuot ng damit habang buhay. Hindi na ako muling magsusuot ng damit. Ibig mong sabihin, kanina pa nating pinapanood ang matandang babaeng hubad? Umakyat pa siya sa binti ni Finn para sabihing miss niya ito kahit sa pinakamalalim niyang panaginip. Mga kaibigan, pero ang pinakamatinding nangyari kay Tronquitos ay nakita natin ulit noong siya ay matanda na, may anak na, asawa at pamilya at lahat. Kasi sa episode na ito, hindi lang natin nalaman na si Tronquitos ay nagpakasal sa mga alien at nagkaanak pa siya. Kung hindi, tingnan nyo rin kung ano ang nasa ibabaw ng kama niya. Isang litrato ni Batang Pin, ano ba yan? Ibig sabihin, hanggang ngayon may baluktot pa rin siyang pantasya na makipagtalik kay Pin? Sobrang kapal ng mukha niya, kahit sabihin pa niya sa mga asawa niya ang tungkol sa iba pa, wala siyang pakialam. Si Ginoong Baboy, naguluhan na nang pilitin sila ni babae maghawak kamay. Alam na puro mga alien itong mga to, sino kaya ang nakipag-ano kay Tronquitos para magkaanak sila? Sa simpleng pagtingin lang sa eksenang ito, naaalala ko agad ang pelikulang ito mismo. At alam nyo ba kung paano ginagawa ng isang alien yon? Kawawa naman si Ginoong Baboy, tiyak na bumaba ang kumpiyansa niya sa sarili dahil dito. Mga kaibigan, sa palagay ko, sinabi pa ni Tronquitos kay Ginoong Baboy ang obsession niya kay Finn kahit kasal na sila. Dahil minsan, nagluto si Tronquitos ng mga tinapay at nasabi ni Finn sa kanya, Dalhin mo dito ang mainit na tinapay, babe! ayos lang. Sa tingin ko, nailabas ni Ginoong Baboy lahat ng galit niya kay Finn para sa lahat ng beses na ikinuwento sa kanya ni Tronquitos ang gusto niyang gawin. Pero sige, pagkatapos sa Malalayong Lupain na serye, nalaman nating namatay si Tronquitos. Ay, kawawang dalaga! Ang maganda naman ay namuhay siya ng masaya at namatay din ng masaya, mga kaibigan. Kahit noong buhay pa siya, pagkatapos ng kamatayan, nasa sarili niyang paraiso siya kasama ang kanyang mga asawa. Wow, Tronquitos! Pero ang takaw mo talaga, pinapatunayan lang nito na oo nga! Isa kang wila! At saka nga pala, meron pang ibang mga asawa na hindi pa namamatay. At dito na tayo sa huling tanong ng video. Bakit nga ba tinawag na Tronquitos si Tronquitos? Mga kaibigan, ito ang assignment na iniiwan ko sa inyo. Hindi, biro lang kasi palipat-lipat siya ng talon mula sa isang troso papunta sa isa pa.